Good morning sa Crocodile Farm. Huwag kayo masyado magnakaw ngayon kasi mababa ang ekonomiya natin. Ano ang pinaka-proud ka na nagawa mo sa loob ng isang taon na nanungkulan ka bilang kongresista? Yung pinaka-proud siguro nung nag-resign na speaker si Martin Romualdez. That's clearly the best moment. Ang dami talagang umahanga sa ating panauhin at kasama na po ako dito. Talagang tuwan-tuwa ako sa kanya dahil talagang yung pinamalas niyang tunay na malasakit sa ating bayan. Siya yung pwedeng talagang makita mo ng katotohanan, hindi sa salita, bagkos sa gawa. Sabi nga nila, hindi hadlang ang pagkawala ng kanyang posisyon. Basta ang paninindigan ay talagang mantodong makikita ninyo na hindi talaga kailanman matitibang. Sang-ayon ba kayo? Yes! Palakpakan naman na natin. Sorry, nag-loading. Mahina ata yung ang ating wifi. Ang ating espesyal na bisita ngayong araw, kilalang kilala sa tapang, sa prinsipyo, at tunay na pagmamalasakit sa bayan. Former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga! Congressman Kiko Barsaga! Palakpakan naman natin. Okay, Kasha. And now, I will give the floor to our beautiful moderator, Kasha, para naman maipakilala ng todo. At bago magsalita si Kong Kiko, I'll give you the floor, Kasha. Ayan, magandang meow na umaga ka sa ating lahat. So, fellow cat lovers and dog lovers and all pet lovers, kasama na ba ang pet na mga buhaya? Meron ba kayong pet na mga buhaya at dragon? Pero lahat ng mga dragon at mga buhaya ay natakot sa isang meow. Kaya sa umagang ito, kumusta ka po, Kong Kiko? Wait, ba? Very, very good. Good morning everyone and good morning sa Crocodile Farm. Huwag kayo masyado magnakaw ngayon kasi mababa ang ekonomiya natin. Oo nga, Kong Kiko, parang nakita ko sa mga post mo na galing ka sa bakasyon. So, siguro, balitaan mo naman muna kami ng light side of your life. Kumusta ang iyong bakasyon? At yung kape mo ngayon, kanina, unang kape mo ba sa umagang ito yaan? Yes, bagong gising lang. And yung vacation, very good. Nakita ko yung sites doon sa Singapore. Sobrang ganda talaga doon. Malinis. No drugs, no... It is what the Philippines could have been if we had proper public officials. And siguro mas malapit we got closer to that type of government back then. Pero ngayon mas malayo na tayo eh. So hopefully, within the next administration, we can create a cleaner and more efficient government katulad ng Singapore. Ayan. Hindi ko na kailangan mag-travel. Dito na lang lahat. Oo nga, di ba? Marami namang pwedeng pagbiyahian dito sa Pilipinas, di ba, Karob? Ikaw Karob, masyado kang well-versed ka din sa Pilipinas. So, I'm sure you have been to Singapore. Para like muna nating what's your kasi sabi ni Kong Kiko doon sa observation niya about Singapore, no? Kasi dati, ang Singapore, mas nauuna pa ang Pilipinas sa kanila, di ba? Yes, No. exactly. Kasi part of my work is also to travel to different countries, being an executive coach to global Fortune 500 companies. And somehow, parang may pinag-uusapan din sila dun sa labas eh. Na parang pinakamasakit na statement is yung sinasabi nila, alam mo noon, we used to travel to the Philippines and Manila Hotel Peninsula used to be those grand hotels na wala sa countries namin. But right now, kung titingnan mo yung mga countries nila, like Vietnam, Malaysia, even China, wala na, malayo na sila. So, ito na yung tinitingnan natin, nagiging benchmark kung saan tayo papunta. Hopefully, sa next administration, masimulan ulit. Ayan. So, balik tayo kay Kong Meow, no? Kasi na-miss natin siya, no? Dahil talaga namang nanginginig yung mga kongresista doon. So,
para sa ating mga ka-PDP, nais nating, because this is the first time na physical na nandito sa atin si Kong, no? Kong Kiko. Dati na naging ano na natin siya panelist pero naging online. Yes, Oo. online. So sa Zoom siya dati. So ito yung una. Pwede bang magbigay ka ng kaunting pagpapakilala sa sarili mo para sa ating mga sumusubaybay at nanonood? Kung ikaw ay nasa salamin, sino si Kiko Barsaga? Si Meow Meow. Actually, mahirap to since ang tagal ko nang hindi nagpakilala. Since sobrang dami ko ng media exposure, especially recently, nung nagkaroon ng issues sa flood control, kay Romualdez in Congress, na nakalimutan ko na kung paano magpakilala kasi sobrang daming tao sinasabi na, ay, si Congress Meow, ay, Meow Meow. But for everyone who's wondering, I'm Kiko Barzaga, former 4th District Representative of Cavite, and yung Meow Meow ng Kongreso. Ayan. At syempre, nais naming malaman din, Kong Kiko, no? Yung naging journey mo sa politics. Before you became congressman, paano mo pinaghandaan? At nung naging congressman ka, so what was your journey like? Journey, well, nag-umpisa yun noong 2019. Doon ako unang tumakbo as a city councilor, and I was only around 20 years old at the time, so I went straight into politics. I even did it before tertiary education, where I enrolled in college after pandemic na. So 2022 na ako nag-college. Nakatapos na ako ng first term ko as city council. So I prioritized the work before my own personal education. And secondly, nung naging congressman ako, that was in 2025, it was left vacant because my father died in 2024 and they could not find, they were expecting the surgery to go well and for him to return. Pero nagkaroon ng complications after since yung tatay ko nagkaroon na siya ng bypass surgery around the year 2000, 2001, 2002. So nagkaroon talaga ng complications and kailangan nila ng isang tatakbo for Congress, and they found me most fitting since I was already the #1 counselor at the time. Ayan, oo. Siyempre naman, no, siya talaga yung #1 sa kanila, and it was very unexpected nga yung panalo mo sa Congress kasi 'di ba yung mga kalaban mo medyo ano sila sa iyo noon, no, ginagawan ka pa nila ng kwento, but the people of Cavite, no, Dasmariñas talaga ay talagang sinuportahan ka. So sa loob ng isang taon kasi shortened yung iyong term because yung ethics committee, hindi ethics committee yun eh. Ethics committee kasi para lang silang mga ethic na di ba? Ano ang pinaka-proud ka na nagawa mo sa loob ng isang taon na nanungkulan ka bilang kongresista? Yung pinaka-proud siguro nung nag-resign na speaker si Martin Romualdez. That's clearly the best moment, and sobrang happy na. Palakpakan naman natin si Congratulations! Oo. I mean, ngayon may mga flood control pa, bumabaha pa, pero at least wala na si Romualdez, and that's one of the most important victories we had at the time. Yan, siyempre, buong Pilipinas ay nagpapasalamat sa iyo, Kong, no? And that victory, alam natin na may kasunod pa yan. Inaabangan natin yung mga kasunod dyan kasi unang-una, natibag talaga sila, di ba? Na sa laki niya, si Kong Meow lang ang nakapagpa-alis sa kanya sa pwesto bilang Speaker of the House of Representatives. So, kumusta si Kong Kiko Barsaga after the sabihin na natin expulsion sa iyo ng mga ethics committee members? Very good. Mukhang bakasyon muna si Meow Meow until 2028, but by 2028, by the next elections, we'll see what happens. Hindi pa tayo sure, but hopefully, kung matutuloy yung 2028 elections, then laban tayo. Kwento lang natin din sa ating mga kababayan na napakaganda talaga yun na dahil sa kanya napaalis niya si Martin Romualdez. Kasi naalala ko in the 19th Congress, si Speaker Martin Romualdez, anytime
na merong nababakante na pwesto na kongresista or representative, hindi po yun nagpapatawag ng special election. Pinipigilan niya at ginagawa niya, pinapa-appoint niya ang sarili niya as caretaker of the districts na nababakante. In fact, there was even a time na parang, if I'm not mistaken, at one time, he held 7 district representatives kasi either namatay, nag-resign o natanggal sa pwesto. Hinawakan niya ito, no? So, tungkol dito, isa ito sa ma-appreciate naman natin ngayon. At least, hindi natin sinasabing perfecto. Marami tayong complaint sa COMELEC. Marami tayong complaint sa Kongreso. Pero, this time around, no? Kasi siguro conscious na rin sila sa mga nangyari before. Talagang nagkaroon na ng special election kapag may nababakante na district representative. And this August 29, I believe, is going to be the special elections for Dasmariñas 4th District. Ito, di ba? Ng Cavite. Oo. So, kumusta naman ang preparasyon? Siyempre, alam to ni Kong Kiko kasi ako naman, no, tinitext ko to. Kong, takbo ka ulit! Oo, di ba? Sabi ko sa kanya kasi gusto kong sampalin yung mga di ba? Kasi imagine mo, the whole district of voted for him, tapos itong mga itik committee lang ang magtatanggal sa kanya na hindi nararapat because in effect, you have actually dishonored and disrespected the vote of the 4th District of Cavite. So, Kong Kiko, ano ang mga naging preparasyon ngayon doon sa inyong distrito considering that it's your mother who is running for the representative? At syempre, sabihin mo na rin sa amin kung bakit hindi ka tumakbong muli. Firstly, gusto ko muna magbakasyon and kung sakaling tatakbo ulit ako, well, easy win. Pero either dadayain ako or tatanggalin ulit ng ethics committee. So mas maganda kung papalagpasin muna natin yung administrasyong ito. We wait until 2028 and then I might consider a return to Congress where we can go back to doing what we've always done. Pero ngayon, ang tatakbo sa Dasmariñas, Cavite ay yung nanay ko si Mayor Jenny Berzaga. She is the incumbent mayor now. So she would be vacating her position when she wins on August 29. At ako, kasama din ako sa mga kampanyahan. So if ever na taga Cavite kayo, taga Dasma kayo, pwede niyong abangan yung mga motorcades at mga caucus namin. Ayan, maraming salamat Kong, no? So